Ang istorya ng pagkakanulo ay istorya rin ng ating buhay, sapagkat sino sa atin ang makapagsasabi na hindi tayo nagtaksil sa Diyos o ipinagkanulo ang Diyos para sa maraming bagay tulad ng ambisyon, ng trabaho, ng pera, kapangyarihan at marami pang iba na inuuna natin kaysa sa unahin ang kalooban ng Diyos. Pero paano ba si Jesus tumugon at paano niya tiningnan ang pagkakanulong ito ni Judas? Sapagkat kung titingnan lamang natin ng ating mga mata ang nangyari at mangyayari kay Jesus, ipinagkanulo siya ng isang matalik na kaibigan, si Judas. Ipinagkanulo siya ng mga saserdote ng bayan. Ganon din ang mga civil authorities. At nang siya'y dakpina, isa-isang nagpulasan sa takot ang mga alagad. Parang napakalaking trahedya kung titingnan natin ang mga external events na ito na nangyari sa buhay ni Jesus. Pero paano ba tiningnan ng Panginoon ang bagay na ito? Meron siya tinatawag na divine perspective. Hindi niya tiningnan ito bilang tao lamang, kundi tiningnan niya ito sa isang makalangit na pagtingin. Ang ibig sabihin, ng may buong pananampalataya. Kaya kahit siya iniwan ng maraming tao at ipinagkanulo, nakayanan niya natanggapin ito na hindi gumaganti dahil alam niya ito yung panahon na maluluwalhati niya ang Ama, mag-glorify ang pangalan ng Diyos. At sa ganitong sistema, sa kahuli-hulihan ay maluluwalhati din at mapararangalan ang anak. Kaya buong tapang na hinarap ni Jesus ang sitwasyong ito, ng kanyang tanging baon ay ang pananaw na ang lahat ng ito ay mauuwi sa pagpaparangal o karangalan ng Diyos. Kaya papasukin niya ang kamatayan at pag-uusig na ito. At ito rin mga kapatid ang nais bitiwan sa atin ng Diyos sa salita sa araw na ito. Na sa ating buhay, lahat ng nangyayari sa atin ay pwede nating tingnan as an event of salvation. Nagkasakit ka, nasunugan ka, nawalan ka ng trabaho o pera, pinagtaksilan ka ng iyong asawa at samot-saring kasalanan na naranasan mo, naging biktima ka ng fake news, paninira at kung ano-ano pa. Kung tayo ay mayroong tinatawag na divine perspective, hindi tayo masyadong maapektuhan ng mga external events na ito. Sapagkat ito ay mga events, mga pagkakataon sa buhay natin. We call it events of salvation. Dahil palaging nakapaloob ang salita ng Diyos sa bawat pangyayari sa ating buhay. Kaya kahit magdaan ka sa maraming krus, alam mo na ito ay pagtawag ng Diyos upang maparangalan siya. Kung ikaw ay nakukonfuse, nahihirapan na magpasya, ito'y pagkakataon upang hingin sa Diyos ang liwanag para makapagpasya ka ng tama. Kung ikaw ay nasa kasalanan at ikaw ay magbabalik loob sa Diyos, this is even an event of salvation. Kasi nagsisi ka, nagbalik loob ka sa Kanya, sa kabila ng parang trahedyang nangyari sa iyo, nakumit mo ang napakaraming kasalanan na akala mo ay wala ng kapatawaran. Nahihiya ka na nga lumapit sa Diyos. Pero kung titingnan natin ito, na ang lahat ng itong nagaganap sa buhay natin ay hindi lamang event of salvation, kundi
mga pagkakataon na tayo tinatawag ng Diyos na parangalan siya at luwalhatiin siya, hindi tayo magagapi ng anumang pagdurusa o hirap o kasalanan sa buhay. Ganyan tiningnan ni Jesus ang mga kaganapan sa kanyang buhay. At ganyan din dapat ang pagtingin ng isang Kristiyano sa mga kaganapan sa kanyang buhay. Nothing happens by accident, but always with providence. Dahil palaging may nakatago na mabuting balita ang Diyos, maging sa pinakanakakaiskandalo at trahedya na nagaganap sa ating buhay. Kaya mapanatag tayo sa kalooban ng Diyos, dahil kung talagang sinusundan natin ay pananampalataya, walang rason para tayo matakot, magduda, at iwan ang Panginoon. Dahil ito ay ginawa ng Diyos. God vindicated His Son, si Jesu Cristo, and all of us who do the same, who die with Christ in His cross, will also rise with Him. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo dahil pinapalalahanan tayo ng Diyos kung saan tayo lulugar sa buhay natin tuwing tayo masusukol ng maraming alalahanin. Kanino tayo kakapit at paano tayo mag-i-struggle at lalagpasan ang mga bagay na ito. Muli magpasalamat tayo sa Diyos sa Kanyang paalaala sa atin ngayon.